Matapos ang kalahating araw ng kanilang paglalakad papunta sa tagpuan ng Murim Alliance, makikita natin ang grupo sa gitna ng kagubatan na nagpapatuloy. Nang bigla na lang pinagdikit ni Solpyo ang kanyang mga kamay at gumawa ng tunog gamit nito. Si Soryong na nasa kanyang tabi na napansin nito ay natanong kung ano ang ginagawa ng kanyang ate. Kaya pinaliwanag niya na kung mayroong mga nilalang ng Beast Palace ang naligaw, gusto niyang magpadala ng mensahe pabalik sa kanilang teritoryo. Pero pansin niya na mukhang wala kahit isa sa mga ito ang naroroon, saad niya na sila ay malayo na sa Yunnan kaya dapat silang magpatuloy ng kaunti bago muling suriin ang paligid. Rinig ito galing kay Solpyo na mula ang mga pisngi ni Sangho sa pagkamangha. Samantala ang ating bida ay pinasang-ayunan naman ang kanyang ate. Sa matinding pagkamangha ay nanabik si Sangho at napalundag habang nagsasabi na talagang kahanga-hanga ang kakayahan nitong tawagin ang mga nilalang gamit lamang ng tunog. At ito'y gaya ng kanyang inaasahan sa angkan ng Beast Palace. Sa kanyang tabi na tinaguri ang Sword Phoenix na si Gyeongbong, ay napabuntong hininga naman sabay tanong kung papaanong napakabilis na magbago ng damdamin ng isang lalaki, ito ay dahil kamakailan lang ay nagyayabang ito patungkol sa duelo na kanyang ginawa para sa dangal ng nakalalasong bulaklak na si Hwayon. Pero giit ni Sangho na ito ay bilang magkaibigan lamang. Naiinis naman siyang sinipa ng Sword Phoenix at inutusang magpatuloy, na siyang ikinatuwa ni Gyusong habang ipinagtaka naman ang todo ni Soryong. Napaisip ang ating bida na ngayong iniisip niya ito, hindi siya makapaniwala na nahulog ang loob ni Sangho sa kanyang ate na si Solpyo. At kung magkakatuluyan silang dalawa ay natanong niya sa sarili kung ito ba ay kanyang magiging bayaw. Kasunod ay ang pagtawag niya kay Solpyo at pagsasabi na mukhang nahulog ang loob ni Sangho sa kanya sabay tanong kung ano ang tingin niya patungkol dito. Bagamat sinagot siya nito ng may tuwa sa mukha na lubos niyang kinamumuhian ang mga lalaking katulad nito at mas gusto niya ang mga lalaking kagaya ni Soryong. Na siyang ikinagulat ng todo ng ating bida kaya nagsabi siya na ito'y mauuwi sa isang sakuna. Natawa naman si Solpyo at nagsabi na siya ay nagbibiro lamang. Kasunod ay ang pagsasaad niya na sa totoo lang ay pansin niya na si Gyeongbong ay may gusto kay Sangho. Si Hwayon na narinig ito ay nagulat at natanong kay Solpyo kung ito din ba ang kanyang napansin. At ito ang dahilan kung bakit sinasadya niyang umiwas kay Sangho dahil pansinin niya na gusto ito ni Gyeongbong. Dahil dito saad ni Solpyo na si Sangho ay talagang kakaiba, ito ay dahil habang sila ay magkakasamang naglalakbay ay palagi siyang binibigyan ng tingin ni Gyeongbong ngunit wala pa rin itong kamalay-malay. Kung saan makikita natin sa kasalukuyan ang matinding pagkainis ng Sword Phoenix kay Sangho. Saad naman ni Hwayon na ilang taon na rin ang nakalipas, at nakakainis na panoorin si Sangho ng ganito. Samantala si Soryong ay napangangan ng todo sa kanyang mga narinig dahil wala man lang siyang ideya patungkol dito, at natanong niya sa sarili kung ito ba ang tinatawag na intuwisyon ng babae. Naagaw naman ang atensyon niya patungo kay Solpyo dahil sa kinikilig nitong pagsabi na kung siya ay pipili, mas gusto niya ang lalaki gaya ni Gyusong. Na ipinagtaka ni Soryong kaya natanong niya kung bakit. Paliwanag ni Solpyo na matipuno ang katawan nito pero kaakit-akit ang mukha, at siya ay parang isang flower bear kaya hindi ba ito sobrang cute? Na nagpapatutuo nga sa paglalarawan nito dahil si Gyusong ay maihahalin tulad sa isang flower bear o panda. Na siyang ikinagulat namang muli ni Soryong kaya siya ay natigilan, at dahil pansin ito ng kanyang kasintahan na si Hwayon ay natanong niya kung siya ba ay maayos lang. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, dahil sa mga tagpo ng pag-ibig na nangyayari, sa gitna ng makapal na kagubatan ng Yunnan ay isang malambot na rosas na simoy ng hangin ang dumaan mula sa kung saan. Makalipas ng ilang oras sa paglubog ng araw, tumungo naman tayo sa ikalaliman ng parte ng gubat kung saan mapapansin natin ang grupo na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Maya't-maya pa ay mayroong itinuro si Gyusong sa malayo at iniulat na sila ay malapit ng makarating at ang abandonadong kuweba sa ibaba ng burol ay ang lugar na tagpuan ng Murim Alliance. Nakikita itong kuweba sa malayo, naunawaan ito ni Soryong. Pero pansin niya na walang kahit anong presensya ng tao ang naroon. Kaya pinaliwanag ni Sangho na ito'y para hindi sila matuklasan ng blood cult, at marahil nasa malapit lang ang mga ito habang dahan-dahang humihinga at pinagmamasdan ang paligid. Tinawag naman ni Solpyo si Soryong at inutusan itong sabihan ang alaga nitong si Cho na manatili sa himpapawid hanggang ito ay kanilang tatawagin, na ipinagtaka ni Soryong kaya natanong niya kung bakit. Paliwanag ni Solpyo na kahit na ang lugar ng tagpuan ay inaasahang ligtas,
Maaaring may nahuli sa kanilang panig at isiniwalat ang impormasyong ito sa blood cult kaya dapat silang maghanda sa ganoong posibilidad. Ngunit natanong ni Soryong kung hindi ba't mas mabuti na sila ay magkasama dahil matatakot ang kanilang mga kalaban. Pero giit ni Solpyo na hindi nila kailangang ilabas ang lahat ng kanilang baraha. Dagdag pa niya na tandaan nito ni Soryong, sa mundo ng martial world, palagi nitong itago ang 30% ng kanyang lakas, na nagawang maunawaan ng ating bida kaya siya ay sumang-ayon sa kanyang ate. Kasunod ay ang pagpunta ng atensyon nito kay Yowa at pag-utos sa kanya kung ang mga bagay ay maging delikado ay protektahan nito si Solpyo at si Hwayon dahil nasa kanya naman si Cho. Ang sinabi nito ay may buong tuwang pinasang-ayunan ng kanyang alaga na si Yowa. Mayat-maya pa ay mayroong lumabas na isang misteryosong lalaki sa mga halaman at tinawag si Sanghu, na siyang umagaw ng atensyon ng grupo. Nang kanila itong makita ay nagulat ng todo ang mga kabataan dahil sa isang pamilyar na mukha. Ito ay dahil ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang Vice Pavilion Lord. May tuwang tinukoy ito ni Sanghu bilang Elder Divine Traveler at matagal silang hindi nagkita. Na siyang pinasang-ayunan ng matanda at pansin nito ang mga hindi pamilyar na mukha sa likuran ng batang lalaki. Si Soryong na nagugulat ay natanong kung sino itong Elder Divine Traveler. Kaya paliwanag ni Hwayon na siya ay ang General Manager ng Intelligence Operations at kumikilos sa ilalim ng sekretong utos ng Martial Alliance. Dagdag pa ni Hwayon na sabi ng iba na nakuha nito ang titulo niyang Divine Traveler dahil ang Lightfoot skill nito ay may hindi kapanipaniwalang bilis. Dahil dito ay namangha naman ang ating bida. Samantala napaubo lang ang matanda nang marinig ito. Kasunod ay ang pagsasabi niya na hindi niya lubos maisip na ang mga kabataan ng Beast Palace at ang Kanang Tang ay magtitipon sa ganitong lugar, at sila ay magpalitan na lang ng pagbati habang sila ay nagpapatuloy, na siyang pinasang-ayunan ni Sangho. Kaagad namang nagpatuloy ang grupo, at habang sila ay naglalakad ay natanong ng Divine Traveler kung ano ang nangyari sa ibang grupo, dahil sa ilang kadahilanan, wala pa silang may naririnig galing sa kanila maliban na lang sa grupo na dumating ngayon. Tanong pa niya kung may nakaengkwentro ba silang mga bastardong blood cult sa daan, pero paliwanag ni Sangho na walang may nangyaring ganoon. Napaisip ang matanda at nagsabi na ito'y nakakapagtaka dahil hindi dapat ganito katagal ang paghahabol nila sa mga tumakas na miyembro ng blood cult. Maging si Soryong ay napaisip din dahil pansin niya rin nakakaiba ang katahimikan doon, kaya marahil ang blood cult ay pinagmamasdan o nakikinig sa kanila kung saan. Nang bigla na lang nagiba ang ekspresyon sa mukha ng Divine Traveler kung saan nabalot ito sa gulat at takot. Kasunod ay ang mabilis niyang paggalaw upang lumipat sa likuran ng mga kabataan sabay pagpapalabas ng kanyang dalawang armas. Ang mga bata ay nagtaka sa ginawa nito kaya natanong ni Solpyo sa matanda kung ano ang problema. Hindi niya naman ito sinagot at pansin niya sa malayo ang mga kalaban na tumatakbo patungo sa kanila. Ito ay isang ambush ng blood cult kung saan maraming bilang ng kanilang miyembro ang sumusugod dala-dala ang kanilang mga sandata. Pansin din ng Divine Traveler na mukhang pinapalibutan sila ng mga ito mula sa lahat ng panig kaya mukhang ang kanilang lokasyon ay naibunyag. Saad ni Soryong na ito'y imposible dahil wala silang may naramdamang presensya sa buong paglalakbay nila roon, kaya pinaliwanag ng matanda na marahil kakasimula lang ng kanilang pag-atake noong sila ay dumating. Mayroon naman siyang kinuhang isang bagay sa loob ng kanyang damit at kaagad na ibinigay kay Gyeongbong, sabay sabi na ipinagkakatiwala niya ito sa Alliance Leader at ito'y isang mapa na nagpapakita ng posibleng kinaroroonan ng mga kuta ng blood cult batay sa lahat ng nakalap nilang impormasyon. Si Gyeongbong ay nagulat ng todo sa isiniwalat nito at natanong kung bakit niya ibinibigay ang napaka-importanteng bagay sa kanya at kung papaano naman ang Vice Pavilion Lord. Sinabihan siya ng matanda na pipigilan niya ang mga kalaban dito. Sabay sabi na siya ay ang hinaharap ng martial world kaya hindi niya hahayaan na ito'y mamamatay at inutusan itong umalis ngayon din. Sinubukan pang magmatigas ni Gyeongbong pero mayroong kamay ang humawak sa kanyang balikat para siya ay pigilan. Ito ay si Sangho na nagsasabi na susundin niya ang utos ng Vice Pavilion Lord sabay utos sa grupo na sila ay kumilos ngayon din. Nagsabi naman ito sa matanda na sila ay muling magkikita sa Martial Alliance, pero kaagad lang itong lumukso ng napakabilis sabay utos sa mga kasamahan nito na sila ay maghanda sa pagdanak ng dugo at sumunod sa kanya, na siyang pinasang-ayunan ng mga miyembro ng Murim Alliance. Patungo sa grupo ng ating bida, nagsabi si Gyusong na kailangan nilang magmadali habang sila ay may pagkakataon pa at siya ay ang mangunguna kaya sila ay manatiling malapit sa kanya.
Ang sinabi nito ay pinasang-ayunan ng grupo. Sa palagay na inaasahan ng mga bastardong blood cult na aalis sila sa Hilaga patungo sa Yunan at pinagtibay doon ang kanilang puwersa, nagbalak ang grupo na makalusot sa kanila kaya tumungo sila sa timog habang pinangungunahan ni Gyusong. Bagamat mayroong hindi inaasahang pangyayari dahil habang sila ay tumatakbo papalayo sa timog ay mayroong isang misteryosong lalaki ang pumaharap para sila ay pigilan. Pansin itong misteryosong tao, nagulat ng todo ang grupo dahil ito'y kasalungat sa kanilang inaasahan. Nagpatuloy naman itong misteryosong lalaki sa paglalakad patungo sa kanila habang natatawa. Ang misteryosong lalaking ito na may malaking pangangatawan ay ang Blood Demon Unit Leader na si Gu Pangsu kasama ng maraming bilang ng miyembro ng Blood Cult, na nagtatanong kung ang Hilaga ba ay pekeng patibong lamang. Dagdag pa nitong lalaki na may nakakatakot na mukha na nagbunga ang kanyang paghihintay sa timog, ito ay dahil mayroong 3 magagandang babae kaya siya ay posibleng magsaya. Dagdag pa niya na huwag na silang umasa na mayroong sasagip sa kanila dahil ang ibang 9 na grupo ay marahil na uubusan na ng dugo ngayon sa ilalim ng bilangguan. Ang isiniwalat nito ay ikinabigla naman ni Soryong at ito'y hindi mapaniwalaan ni Solpyo. Pabalik kay Pangso, nag-utos siya sa kanyang mga miyembro na patayin ang lahat ng mga lalaki at dakpin ang mga babae. Na siyang kaagad na sinunod ng mga miyembro ng Blood Cult kaya mabilis ang mga itong sumugod dala-dala ang kanilang mga armas. Nagpatuloy sila upang patayin silang lahat, habang naghanda naman sa harapan si Sangho at si Gyusong na ipalabas ang kanilang mga sandata upang depensahan ang grupo. Subalit bago nito ay naagaw ang kanilang atensyon sa boses galing sa kanilang likuran na nagsasabi na sila ay maghintay. Ito ay si Soryong na naglalakad paharap sabay sabi na pipigilan niya ang mga ito doon. Sinubukan namang pigilan ni Gyusong ang ating bida sa pagsasabi na siya ay maghintay, habang si Sangho ay napatanong lang kung papaano ni Soryong mapipigilan ang lahat ng mga ito. Pero hindi ito pansin ng ating bida at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa sumusugod na mga miyembro ng Blood Cult. Kasunod ay ang paghinto niya sabay sabi ng may seryosong mukha na ito'y maayos lang. Pagkatapos ay ang pagtindig niya habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, sabay paliwanag na ito ay dahil nasa kanya ang alaga nitong flying centipede na si Cho na biglang lumitaw sa kanyang itaas. Napansin ang biglang paglabas nito sa kalangitan, natanong ng mga miyembro ng Blood Cult kung ano yun at kung ito ba ay isang centipede. Samantalang natigilan naman si Solpyo dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil ang gamit ngayon ng ating bida ay ang teknik na Beast Heart kung saan nagagawa nitong makontrol ang kanyang alagang centipede. Maya't maya pa ay ang pagtawag ni Soryong sa kanyang alaga. Kasunod sa sandaling silang dalawa ay nagkaisa, nag-utos si Soryong sa kanyang alaga na lipulin silang lahat.